Second Kings chapter 7. Medyo mahaba po ito. Kaya iiksyan na lang natin. Amen. Second Kings 7 verse 1. Sabi rito, Then Elisha said, Hear the word of the Lord. Thus says the Lord, Tomorrow after this time a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and two seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. So ito po ay word from the Lord. Amen. Bakit merong word from the Lord? Bakit merong kailangan? Ano po ito eh? Deliverance po ito. Word of deliverance. Saan sila i-deliver? Amen. Balikan po natin. 2 Kings 6, verse 24. And it happened after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his army and went up and besieged Samaria. Samaria. Why Samaria? Samaria po is, anyway, big sabihin po ng Samaria is watchtower. Watchman, watchtower, watch. Yung Samaria po is dati po itong capital ng Northern Kingdom of Israel. So, importante po ito sa Israel. Bakit kinubkob, sa Tagalog po, kinubkob, besiege ni Ben-Hadad yung Samaria. Marami pong dahilan. Territory. Gusto niyang masakop yung Samaria. At pag nasakop niya yung Samaria, parang nanalo na rin siya sa Israel. Kasi hindi manalo-lalo ang Syria sa Israel. Kahit anong digmaan ang hinarap nila, hindi nanalo yung Syria. Bakit? Kasi kasama nila si Lord. And the person of Elisha, the prophet Elisha. One time meron nag-attempt kinutsaban niya pa yung 32 kings para salakayin yung Israel. Pero hindi sila. Ang lumaban sa kanila mga kabataan lang. Mga kabataan lang ng probinsya. So natalo po. So galit na galit si Ben-Hadad sa Israel. Sabi nga niya sino bang chuchucho sa inyo? Sino bang naglilik ng information sa inyo? Alala ko tuloy yung kwento ng aming anak si Dick. Yung may office daw sila sa South Korea. Yung isang empleyado doon, naglilik ng information doon sa kalabang company. At alam niyo ba kung magkano tinatanggap niya? $22 million a month. So, para ilik lang. Nalaman ng office nila, sinarado. Sinarado yung office. Kaya sabi nila, kami na lang padala mo. Bahala si Lord. So, sabi ni Ben-Hadad, sino ba sasabi sa inyo kung ano yung plano natin? Sabi nung isang officer, hindi po kami, mahal na hari, kundi meron pong isang propeta sa Israel na kahit ang sinasabi ninyo sa loob ng iyong kwarto ay naririnig niya. So lahat ng plano mo ay sinasabi doon sa... Kaya bago pa man sila sumalakay, wala na yung Israel. So, galit na galit si Ben-Hadad sa Israel. So, isang dahilan pa po dahil si Elisha nandoon sa Samaria. Gustong-gusto niya nga mahuli si Elisha. Kaya, ang ginawa na lang niya, inipon niya yung kanyang mga sundalo at pinalibutan yung buong Samaria. So, magkaroon ng blockade, economic blockade. Walang supply na pumapasok, di rin sila po pwedeng makalabas para bumili ng supplies. So, pagka gano'n po, mauubos yung
kung ano mang meron sila. So naubos yung ano mang meron sila and nagkaroon ng matinding taggutom. Famine. So ano po ito? Tanda po natin, iba-iba po yung dahilan ng famine. Ito po ay sa human cause. Man-made cause of famine. Man-made po ito. So, nagkaroon ng famine sa Samaria. Sabi rito sa verse 25, and there was a great famine in Samaria, and indeed, they besieged it until a donkey's head was sold for 80 shekels of silver, and 1/4 of a cup of dove droppings of 5 shekels of silver. Donkey's head. Ulo ng isang asno. Na noong normal days nila na walang famine, wala pong halaga ito. Walang value. Walang value ito. Yung dove's drop, yung dumi ng kalapate, anin nila yun. Sabi, may nabasa ko, yung ginagawa pala nitong fuel. Panggatong o kaya panggatong yata. So, itong dahil sa famine, yung mga walang halaga, nagkaroon ng halaga at napakamahal. Imagine mo, 80 pieces of silver. Ay wala namang halaga to nung normal pa sila. So, ganun po ang katindi yung taggutom. And worst thing is, nung habang naglalakad yung hari, mayroong lumapit sa kanyang babae. Sabi niya, mahal na hari, tulungan mo naman ako. Sabi nung hari, kung ang Diyos hindi ka matulungan, paano kita matutulungan? So, ano ba ang problema mo? Kasi, paumanhin po sa mga masiselan na. Kasi itong kapitbahay namin, nagkasundo kami na yung anak ko, lulutuin namin para kainin, then kinabukasan, yung anak naman niya, ang lulutuin, kakainin namin. Sabi niya, kaya niluto ko yung aming anak at kinain namin. Then kinabukasan, hinihingi ko yung anak niya, ayaw niya ibigay, tinago niya. So, nung marinig po ito ng hari, galit na galit siya. Kanino siya nagalit? Hindi po doon sa babae, sa dalawang babae. Galit na galit siya sa Diyos. Sa Diyos siya nagalit. Nagbibintangan niya ang Diyos na siyang may dahilan, ang may kagagawan noong taggutom. So, madali po sa atin, pagka dumaranas po tayo ng mga ganong sitwasyon, kadalasan na nasisiyang, Lord, bakit ganito? Sabi nga nung mga disciples, don't you care? Wala ka ba? So, madali po sa atin na isisi sa iba, lalo na sa Diyos. So, galit na galit yung hari, and sabi niya, hindi matatapos ang araw na ito. Dahil hindi niya maatake ang Diyos eh. Hindi niya personal maatake ang Diyos, si Elisha ang atake niya, yung representative ng Diyos doon. Sabi niya, hindi matatapos ang araw na ito, ihiwalay ko ang ulo ni Elisha sa kanyang katawan. So, isang balak na gawin ni nung hari is kukunin niya yung ulo and then susurrender niya sa hari ng Syria para matigil na yung, at least matigil. Isang dahilan yun, mawala na yung galit niya. So, iba po ang plano ng Diyos. Amen? Iba ang plano ng Diyos. Amen? Sabi rito sa verse 33, and while he was still talking with them, there was the messenger coming down to him, and then the king said, surely this calamity is from the Lord. Why should I wait for the Lord any longer? So, galing naman sa Diyos to, what hihintayin ko pa siya? So, talagang galit na galit siya kay Elisha. Then, chapter 7, the big turnaround. Amen? The big turnaround. Then Elisha said, hear the word of the Lord. Tomorrow about this time,
a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Hindi po ito binanggit dito sa chapter 6. Kasi prime commodities po ito. Fine flour. Kung yung walang halaga dati ay napakamahal, ano pa kaya ang presyo nito? Amen? Pero pagdating dito sa chapter 7, because there is a word from the Lord, amen, yung pinakamahal dati, naging mura. Kumbaga, palitan na lang. Sampera o ano, palitan na lang. Kasi wala, pag nung mangyari to, wala namang bibili na kasi lahat sila meron. So, yun po, lagi po natin tatandaan, every time we face circumstances and difficulties, laging merong salita ang Diyos. Amen? Yung salita ng Diyos po ang pakinggan natin. Okay? Marami pong magsasabi sa atin, mga kapitbahay or ano, mas pakinggan po natin yung salita ng Diyos. Amen? So, the word of the Lord came through Elisha. Amen? So, tanda po natin na kapag nag-deliver ang Panginoon, abundance follows. Amen? Amen? Pagka sinet free ka ng Panginoon sa mga sitwasyon mo, abundance will follow. Amen? Amen? Then verse 2. So an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, Look, if the Lord would make windows in heaven, could these things be? Could this thing be? And he said, in fact, you shall see it with your own eyes, but you shall not eat of it. Amen? So, importante po ito. Amen? Sabi niya, look, if the Lord would make windows of heaven. Mamaya po, ano natin to. Titingnan po natin kung anong matatanggap natin dito. Then, sabi dito verse 3, Now there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said to one another, Why are we sitting here until we die? If we say we will enter the city, the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Now, therefore, come, let us surrender to the army of the Syrians. If they keep us alive, we shall live. And if they kill us, we shall only die. So, 4 lepers. Tandaan po natin, yung 4 lepers, ginamit lang po ito ng Panginoon. Hindi po sila ang nagligtas doon sa... So, mamaya po, tingnan natin. And they rose at twilight to go to the camp of the Syrians. And when they had come to the outskirts of the Syrian camp, to their surprise, no one was there. Bakit? 4 na ketongin yung pumunta sa kampo ng Syrians. At twilight. Verse 6, For the Lord had caused the army of the Syrians to hear the noise of chariots and the noise of horses, the noise of a great army. So they said to one another, Look, the king of Israel has hired against us the king of the Hittites and the kings of the Egyptians to attack us. Amen? Tandaan po natin, 4 na ketongin lang yung pumunta sa camp. Naglakad lang sila. Pero, ang narinig ng mga sundalo ng Syria is chariots, horses, great armies. Bakit? Sabi rito, For the Lord caused the army of Syria to hear. Amen. Amen. Yung mga yabag nung 4, minagnify ni Lord para marinig nila. Grabe, ang dami. So, ang ginawa nung
ng mga sundalo, natakot sila. Therefore, they arose and fled at twilight. Tandaan po natin, twilight, nag-decide yung apat na ketongin na pumunta sa camp. And at twilight, nagtakbuhan yung mga sundalo ng Syria. Bakit? Yung oras na nag-decide sila, yung 4 lepers, yun ang oras na natakot, nagkaroon ng takot yung mga sundalo. So, sinong gagawa nito? Si Lord. Amen? Amen? Sino ba naman matatakot doon sa apat? Mga ketongin pa yun. But, plano is the plan of the Lord. Amen? Tandaan po natin, nagbigay lang ng salita si Elisha. Si Lord through Elisha. Pero hindi niya sinabi kung papaano. Huwag na tayo magtanong kung papaano. Pagka mayroong tayong natanggap na salita, amen, huwag na tayo, papaano naman, Lord? Papaano? Bahala si Lord. Amen. Alam ni Lord kung ano yung gagawin niya. Amen. Huwag natin pangunahan. Sabihin, gamitin mo naman si ano para... Hindi, bahala si Lord. Bahala si Lord. Meron siyang magandang plano. Amen. Sabi nga, His ways are higher than our ways and His thoughts than our thoughts. Amen. So, hayaan natin si Lord. So, verse 8, when the lepers came to the outskirts of the camp, they went into one tent and ate and drank. So, nandun yung abundance. Amen. Amen. Iniwan, sabi rito, yung mga sundalo, they fled for their lives. So, buhay lang nila yung dala. Sarili lang nila yung dala. Wala na silang dinalang mga gamit, yung mga ginto nila, iniwan nila doon sa camp. So, pagdating ng apat, nandun yung napakaraming, nandun yung kasaganaan. And magandang ginawa nila. So, pumasok, kumain, kumuha ng mamamahalin at tinago. Then napag-isip-isip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Amen? Hindi tama itong ginagawa natin. We are not doing right, sabi sa verse 9. This day is the day of good news. Amen? Good news. So, kung mayroong good news, ibahagi mo sa iba. Amen. Amen. Sabi niya, bumalik tayo at ipagsabi natin sa kanila. Amen. Bumalik tayo doon sa city at sabihin natin sa kanila yung abundance na nandito. So, yung deliverance po nung Samaria, yung sabi nga if the Lord opened the windows of heaven, wala naman doon eh. Hindi mo mapapaulan si Lord. Nandun sa labas. Nandun sa labas. Amen. Amen. So, bumalik sila. Sinabi nila doon sa gatekeeper and sinabi doon sa hari. Nagduda pa yung hari. Nagduda. Ano rin naman yun? Natural lang yun sa mga military, di ba? Na baka patibong lang yan, umalis sila para alam nila gutom na gutom tayo. Pag narinig natin mayroong pagkain doon, pupunta tayo. And then pag nandun na tayo, saka nila tayo sasalakayin at papasukin na yung city. So, then pero sabi nung isang, verse 13, and one of his servants answered and said, please let several men take 5 of the remaining horses. So, lima na lang yung natira. Siguro kinain na nila. And 5 is the number of grace. Amen? Mawala na ang lahat, yung grace nandiyan pa. Yung grace ni Lord nandiyan. Amen? So, meron pa rin grace. Meron pa rin pag-asa. Amen? So, 5, sabi niya, sige magpadala tayo para matingnan natin kung totoo. Totoo yung sinasabi ng mga
ng 4 lepers. So, napunta sila and naalaman nila ano totoo. So, natupad ba yung yung sinabi ni Lord? Natupad. Verse 16, then the people went out and plundered the tents of the Syrians. So a seah of fine flour was sold for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel, according to the word of the Lord. So, natupad yung salita ng Diyos patungkol doon sa mga bilihin. At natupad din yung salita patungkol doon sa doubting officer. Amen? Sabi ni Elisha, you will see it with your eyes, but you will not eat of it. So, inutusan siya nung hari na, ikaw nga magmando ron sa gate. Eh, gutom na gutom yung mga tao, siyempre magdadagsaan yun. Tatakbuhan yun. Kung bakit nandun siya sa gate. Alam niyang mararagasa yung mga tao. Sana nakitakbo na rin siya. But praise the word of the Lord. Kailangan matupad. Amen? So, natupad po yung the word of the Lord. Amen? Now, ano po yung lesson na makikita natin dito? So, hindi pa po tayo tapos. Okay. Tingnan po natin yung mga characters dito sa pangyayaring ito. First, is God. 2, Elisha. Number 3, 4 lepers. 4, the doubting officer. And number 5, the people of Samaria. So tingnan po natin kung anong lesson makukuha natin dito. There was a famine in the land. Sabi ko nga kanina, every time na mayroong famine, mayroong difficulties sa ating buhay, there is a word from the Lord. Amen? And bakit there is a word from the Lord? Because God wants to show Himself na He's still on the throne. He is still the God. Amen? Na kayang-kaya niyang baguhin yung sitwasyon na kinapapalooban ginuman sa atin. Amen? Amen? So, the Word of God is the primary tool of God to deliver us from every circumstances na kinakaharap natin. Amen? The Word of God. So, let's, ano po natin? That in the midst of difficulties, chaos, always be reminded that God is still on the throne. He wants to show His love. He wants to deliver people from their situation, even when they are unfaithful and unlovable. So, ito po kasing Samaria. Ano po ito? Maraming kasalanan to. Kumbaga, maraming kasalanan sa... kasi ito, center po ito ng mga mixture of truth and errors. Religious and worldly system. Nandun po yun. So, kahit na ano man ang nagawa nilang mga kasalanan, still God wants to deliver them out of what situation they are facing. Amen? So, ganun din po tayo. Amen? Lagi po natin tatandaan na hindi po galit ang Diyos sa atin. Sabi nga ni Madam kanina po tungkol sa prodigal son, kahit na anong nagawang kasalanan nung anak, yung pagmamahal nung tatay hindi nagbago. Amen? Hindi pa rin nagbago. Sabi nga lagi ni Pastor John, yung nagawang kasalanan ni Adan, hindi na bago yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Amen? So,
Kahit anumang kasalanan po na nagawa nung Samaria, God still offer His help and His love to them, to deliver them from the famine. So, sabi nga, He wants to turn our situation around for our good. Sabi nga sa Bible, there may be pain in the night, but joy come in the morning. He turns our sorrow into joy. He turns our mourning into dancing. Amen? What the enemy meant for evil, God will turn it for our good. Amen? So, ano man pong sitwasyon ang kakaharapin pa natin, lagi po natin tatandaan, ang Diyos ay nariyan. Amen? Amen? Isa pong dahilan kung bakit hindi manalo-nalo yung Syrian sa Israel is dahil nandiyo sila. Lagi po natin tatandaan, if we are always aware of our identity, of our union with Christ, nothing can defeat us. Amen? Hindi tayo matatalo. Amen? Sabi nga sa Bible, if God be for us, who can be against us? Amen? There's no weapon that is formed against you will prosper. Because greater is Jesus that is in you than he who is in the world. Amen? So, God, through His Word, inoffer niya yung kanyang pag-ibig, ang kanyang deliverance. Sabi ko nga kanina, if God sets you free, always expect abundance, always expect restoration to follow. Amen? Amen? So, just trust, just put your trust in Him and in His Word. Amen? Then, number 2, Elisha. God uses Elisha to deliver His Word. Tanda po natin, there is always a word in every situation. Amen? So, pwede tayo magtanong, wala naman si Elisha na ngayon eh. Hindi na panahon ni Elisha ngayon. Napakarami pong ways ni Lord na para mapakinggan natin yung salita ng Diyos. Amen? YouTube, Pastor June, si Madam, at yung mga preachers sila, sila Trixie, diyan. Magtanta, kung hindi sila available, paano na? Kung hindi sila available, mayroon pang isang available. Sino yun? Si Eddie. Sino si Eddie? Eddie, ikaw? Amen? You can be a prophet of your own self. Meron kang mga salita ng Diyos sa iyong puso. Then, speak the word of God. Amen? Speak the word of God in your situation. Amen? Sabi nga sa Bible is the word is near you, in your mouth and in your heart. And in your heart, for you to believe, in your mouth, for you to speak. To say it. Amen. Declare the word of God in your situation. Amen. If you are sick, declare the word of God that by the stripes of Jesus, I am healed. If you are facing difficulties, financial difficulties, my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Jesus, who was very rich, became poor so that through His poverty I might become rich. So, there is a word in every situation. Amen? So, you are called to declare it. Amen? Declare it for yourself. Be the prophet of yourself. Amen? Amen? So, wag ka nang maghanap-hanap pa ng iba. Although, kailangan natin silang marinig. Pero, ikaw mismo. Ikaw mismo. Hallelujah. Then number 3,
the four lepers. 10:30 na. They were used by God to discover the abundance in the Syrian camp. And later on, they became the messenger of good news. Amen. Sabi ko nga kanina, kung mayroong good news sa atin, ibahagi natin. Amen. For the glory of God. Amen. At tandaan po natin na lahat ng natatanggap nating blessings, hindi na lang po para sa atin. Yeah. We're blessed so that we can be a blessing to other people. Amen. Even our salvation is not only for us. Amen. Ibahagi po natin kung anong salvation na natanggap natin sa ibang tao. Marami po na nangangailangan na marinig ang pag-ibig ng Diyos at ang ginawang pagligtas ni Jesus sa libutan. So, share it. Tulad ng four lepers, share nila. They have nothing to lose. Parang outcast nga sila eh. Pwede naman nila sabihin, di naman nila tayo pinapansin nung bahala sila. Suluhin na lang natin na lang. Pero hindi nila ginawa. Amen? Amen? So, huwag natin suluhin yung biyaya ng Diyos na natanggap natin. Amen? Amen? So, the unbelieving officer, number 4. The doubting officer. He said, if God opened the windows of heaven, could this thing be? Masabi ko nga kanina, hindi naman magpapaulan ang Diyos ng abundance. Nandun lang sa labas. Amen. Nandun sa labas. At tandaan po natin, nung ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, bukas na po ang kalangitan. Amen? Amen? Hindi lang windows, pati pinto. Sabi niya sa Malakay, floodgates of heaven. Floodgates. To pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Amen? So, wala na, ibinigay na. Romans 8:32, he did not spare his only son, but delivered him up for us all. How shall he, with him, also freely give us all things? Amen? So, ibinigay na. Nandiyan na. Kunin natin. Amen? Kunin natin. Nandiyan na eh. So, sabi niya, if God opened the windows of heaven. So, hindi na nga, open na nga eh. Sa atin, at in our time, dahil binigay na si Jesus, open na yon. Nandun na yung, sabi nga sa Psalms, yung table, andyan na. Sa table, nakapag na. Kunin mo na lang. Kainin mo na lang. Kakain ka na lang. Amen. Then, another thing. Elisha said to the officer, you will see it with your own eyes, but you will not eat of it. Amen. So, nakita lang. Naalala ko si Pastor pagka dumadaan yung sorbetero dyan sa... Ilang taon yun? 75. 75 years old, nagtutulak ng kariton ng ice cream. Inis na inis si Pastor. Parang hinahamon si Pastor. Hindi mo lang panonoorin yung Pastor. Mararanasan mo. Hindi mo mararanasan magtulak ng ice cream. Hindi. Yung kalakasan ng kung ano meron siya, higit pa ron ang paparanas sa iyo ni Lord. Amen? Amen? So, hindi lang tayo taga-tanaw. Amen? Oh, we are not called to be a spectator. We are a participant. Amen. We are partakers of God's blessings. Amen. Amen. Si Caleb, 85 years old, pero sabi niya, ang lakas ko parang nung 40 years old pa lang ako.
Si Moses, 120 years old nung mamatay, pero sabi ron, hindi lumabo ang kanyang mata at yung tikas ng kanyang katawan hindi nabawasan. Amen? Amen? Si Abraham, 100 years old, magwa 100 na siya, 99 years old, naging tatay ni Isaac. And si Sarah, na baog, tapos 79 or what, 80? Nagkaanak pa. And imagine niyo si Abraham nung mamatay si Sarah, nag-asawa pa at nagkaanak pa. Wag na natin yung anak na. Yung lakas na lang nila. Yung pagpapala ng youth renewal. Yun na lang kunin natin. Amen? Ang tanong ko, ang Diyos na nagpala sa kanila ng ganon, iba ba sa Diyos natin ngayon? Parehas lang. Amen? Amen? He is the same yesterday, today, and tomorrow. Amen? Kung nagawa ng Diyos sa kanila yon, hindi ba niya kayang gawin sa atin yun? Amen? So, He never changes. He never fails. His love always remains. His love remains the same. Parang kanta yun. Parang kanta yun. Parang kanta yun. You never change. You never fail. Your love remains the same. Faithful through it all. Amen. You never fail. Huwag na. Mamaya na lang. Sakali. Amen. He never changes. He never fails. Because His love always the same. Amen. Amen. So, and number 5, the people of Samaria. Amen? Nung malaman po ng mga tao doon sa Samaria na mayroong abundance doon sa labas, nagtakbuhan sila palabas. Amen. Tandaan po natin, yung Samaria is watchtower. Tagatingin lang. Kailangan nilang lumabas para hindi lang nila makita, para maranasan nila. Amen. So, we have to go out, to come out of our Samaria, of our comfort zone, of our unbelief, and take all the goods, all the blessings that God has for us. Bayad yun. Binayaran yun ng kamatayan ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen? So, come out and take what is yours. Amen? Sayang naman yung binayaran ni Jesus doon sa cross kung hindi natin mapapakinabangan. Amen? Amen? So, kunin natin. Amen? Amen? Take it. Take it. So, God is telling us today to come out of your unbelief, of your comfort zone, of your Samaria. Come out of being a spectator, be a partaker. Amen. And 2 Chronicles chapter 20, si Jehoshaphat po, King Jehoshaphat. Doon meron siyang kinakaharap na napakatinding laban. 3 kings nagsama-sama para salakayin yung Judah. So sabi niya, Lord, di namin kaya to. But our eyes are upon you. Amen? Then sabi nung prophet kay Jehoshaphat, do not be afraid or be dismayed of these great multitudes. For the battle is not yours, it is God's. It is the Lord's. Amen? Pero pagdating ng, sabi niya, sabi ron, tingnan po natin. 2 Chronicles 20 verse 15.
Sabi ng prophet, listen, all you Judah and inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of these great multitudes. For the battle is not yours, but God's. Verse 16. Tomorrow, go down against them. Akala ko ba, Lord, ikaw ang lalaban? Sabi niya, bakit pupunta? They will surely come up by the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. Verse 17, you will not need to fight this and this battle. So, you will not need to fight, pero pinapapunta sila. Bakit? Position yourselves, stand still and see the salvation of the Lord. Who is with you, O Judah and Jerusalem? Do not fear or be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord is with you. So, bakit akala ko ba, Lord, ikaw ang lalaban, hindi na kami makikipaglaban. Bakit gusto mo pa lumabas kami? Go out. Sabi rito, position yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord. See the salvation of the Lord. Panoorin niyo kung papaano kayo pagtatagumpayan. Panoorin niyo papaano mawala yung mga kalaban niyo. Amen? Amen? Sabi sa Matthew, watch me. How I do it. Amen? Panoorin niyo kung papaano ko pagtatagumpayin kayo. Amen? So, yun po ang purpose kung bakit kailangan nilang lumabas. And another purpose is to gather the spoils. Gather the spoils. Paano mo magagather yung spoils kung di ka lalabas? So, kailangan nilang lumabas to gather the spoils. Amen. Si Lord na ang nakipaglaban, ikaw ang makikinabang. Amen. Amen. Si Lord nakipaglaban, pero ang nakinabang yung sila Jehoshaphat. Di ba mabuti si Lord? Amen? Amen? Si Lord na nagipaglaban para sa iyo, ikaw ang makikinabang. Amen? That's grace. Amen? At ang kailangan na lang natin gawin, lumabas tayo. And possess what belongs to you. Amen? So, that is merely an act of grace on God's part. Amen? So, in every circumstances we face, always trust God and trust His Word. His words are destined to fulfill in our lives. And it took them 3 days to gather the spoils. It's an act of supernatural abundance. It's a supernatural abundance of supply caused by the supernatural, extraordinary display of the abounding grace of God. Amen? So, don't be complacent. Ikaw naman Lord, tinapos mo lang laban, so okay na ako. Lumabas ka, kunin mo kung ano yung para sa iyo. Hindi si Lord, Lord, ikaw nang magdala sa akin ng mga kailangan ko. So, meron ka ring part, gawin mo rin yung part mo. Take what belongs to you by faith, by your faith. Amen? Ginawa na nga ni Lord yung lahat eh. Yung hard part, yan, mahirap ba yun na manampalataya ka lang? Mahirap pa ba yun? Ginawa na ni Lord yung mahirap. Gawin mo na lang yung part mo. Kunin mo yung para sa iyo. Kunin mo yung kung ano yung binayaran ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, that's the lesson na makikita naman sa chapter 7 ng 2 Kings. Amen? So,
Merong word si Lord, merong deliverer ng word, and even ikaw, pwede ka mag-deliver ng word. And meron siyang gagamitin para matupad yung mga salita niya para sa iyo. Then don't be like the officer, the unbelieving, the doubting officer. Amen. So kung pagka nagduda ba ako sa salita ng Diyos, mamamatay din. No. Nasa grace na tayo. Kaya lang, di mo lang mararanasan. Amen. Amen. At gusto ng Diyos, makita natin at maranasan natin. Amen? So, always trust God and in His words and focus on the finished work of Jesus on the cross. Amen? Did you receive something today? Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Father God, we thank you for your great goodness. Thank you for your words, Lord, na aming napakinggan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa bawat kinakaharap namin, Lord God, na sitwasyon, ikaw ang nariyan, Lord. Hallelujah. At hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami iniiwanan, Lord. Hallelujah. At nariyan ka lagi para tulungan kami at i-deliver kami, Lord God, sa anumang sitwasyon na aming kinakaharap, Lord. At maraming salamat, Lord. At kapag kami ay dineliver mo, Lord God, nariyan na ang mga kasagutan sa aming mga panalangin. Ang abundance, ang restoration, Lord, and even, Lord God, yung mga anumang nawala sa amin, Lord God, ay ibabalik mo sa amin. Hallelujah. Thank you, Father God, at sa lahat ng napakinggan namin, Lord God, ito po ay pawang mga salita mo, Lord, na nag-encourage sa amin, Lord God, na magtiwala sa iyo at magtiwala sa iyong salita at patuloy mag-focus sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Calvary. Maraming po salamat sa mga taong ito, Lord God, na sa lugar na ito. Thank you, Father God, for your grace, for your blessings, Lord God, upon their lives. Thank you for the answered prayers, Lord, na kanilang matatanggap mula sa iyo, Lord God. Thank you, Father God, at anumang sitwasyon, Lord God, na kanilang kinakaharap ngayon, sila ay dineliver mo na, Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat, Lord. Be blessed, Lord God. Be magnified, be glorified. In Jesus' name, amen. Amen. Lord,